May labanan sa ulap. Mula sa tuktok ng bundok, naglalaban ang isang grupo ng mga mandirigma laban sa isa't isa. Ang grupong asul ay umaarangkada laban sa mga pula na mukhang hindi na magtatagal. Kaya naman nakahandusay siya sa lupa habang nagkakagulo ang laban. Pero sa wakas, nagising siya. Hindi alam ng pangunahing tauhan kung nasaan siya. Ang huling naaalala niya, nasa isang restaurant siya. Sa sandaling ito, napagtanto ng binata ang nangyayari at wala siyang ideya kung sino ang mga taong ito o ano ang nagaganap. Biglang sumakit ng matindi ang kanyang ulo. Isang halos hindi matiis na sakit. Bumaha ng impormasyon mula sa ibang buhay sa loob lamang ng isang iglap. Mga imahe ng isang batang lalaking umalis sa kanyang nayon para akyatin ang bundok at subukang maging immortal. Nakakita rin siya ng isang siga at ang pambubugbog na inabot niya rito. Ang parehong siga na inakalang wala siyang silbi ay ninakaw ang kanyang kwintas. Pagkatapos ay itinapon siya sa lupa. At kasunod nito, lumipad na ang barko ng mga ito, iniwan siya at tuluyang nawala sa walang katapusang abot tanaw. Lahat ng impormasyong ito ay sabay-sabay na pumasok sa kanyang isipan. Napaisip ang pangunahing tauhan kung maaaring naglakbay siya sa panahon. Ayon sa kanyang mga alaala, isa lang siyang disipulo ng kanyuan na iniwan habang nagaganap ang labanan laban sa ibang mga grupo. Siguro hindi pa ito ang tamang oras para pag-isipan ang mga ito, pero ang mahalaga, nanalo ang kanilang koponan. Sa sandaling iyon, may nangyayaring kakaiba sa di kalayuan. Mula sa langit, may isang dambuhalang kidlat na humiwa sa mga bundok. May isang mandirigma na nakilala ito bilang ang bantay na dragon ng bundok. Sa sandaling iyon, napalingon ang pangunahing tauhan at nakita niya ang isang napakalaking nilalang na kulay jade. Naghahanda ng pag-atake ang dragon. Tumama ang kidlat sa isa sa mga lumilipad na barko at napagtanto ng pangunahing tauhan na nasa alanganin siyang sitwasyon. Ang tanging magagawa niya ay ang tumakbo ng buong lakas. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ang yumanig mula sa pagtama ng kidlat. Napahagis ng malayo ang ating bida. Halos lamunin siya ng apoy. Sa sandaling iyon, may nakita siya sa harap niya. May lumitaw na mensahe na nagsasabing ang host ay nasa isang high-risk na kapaligiran, kaya't na-activate ang critical attack system. Sandali siyang nataranta. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin ng critical attack message. Walang sagot, kaya't nabulalas niya na sana man lang may manual siya para sa nakikita niya. Habang nakikipaglaban sa dragon, iniutos ng mga mandirigmang iyon sa kanilang grupo na umatras. Hindi alam ng ating bida ang gagawin, nakatitig lang sa grupong sakay ng mga lumilipad na espada, pero sa sandaling iyon ay tila may isang kalaban na nakakita sa kanya. Sinamantala ng pangunahing tauhan ang pagkakataon para tumakbo habang may oras pa. Sa kabutihang palad, may isang dambuhalang bagay na bumagsak sa tabi niya at muntik na siyang tamaan. Parang goma, tumilapon ang ating bida sa disyerto. Swerte niyang likod lang ang kanyang nasaktan. Mula sa loob ng barko, lumabas ang isang babae na may dalang espada. Hindi alam ng ating bida kung paano tutugon. Hindi nagbabago ng bilis, lumakad ang babae papalapit sa kanya. Nagpakita siya ng bahagyang kasiyahan na may buhay pang tao. Pero kapwa sila ubos na ang lakas at bumagsak ang babae ng nakadapa. Wala siyang ideya kung ano ang gusto ng babae. Hinawakan siya ng babae sa paa. Pagkatapos, nakiusap itong iligtas siya at ipinakilala ang sarili bilang si Li Wushuang, anak ng dakilang elder, at hindi siya maaaring mahuli ng kalaban. Pero sabi ng bida, isa lang siyang normal na tao at wala siyang kakayahang magprotekta ng kahit sino. Sa sandaling iyon, may dalawang sundalo ng kalaban na papalapit sa kanya. Kaunti lang ang pagpipilian ng pangunahing tauhan, kaya't pinili niyang tulungan ang babae. Binuhat niya ito at hiniram ang espada nito. Sa sandaling iyon, tinawag niya ang isang lumilipad na talim. Sa isang pagsabog ng liwanag, lumipad sila patungo sa kalangitan. Nang makita ito ng kalaban, agad silang nagpasya na habulin sila, pero may isa sa mga mandirigma na ayaw itong hayaang mangyari. Iniutos niyang habulin sila at huwag hayaang may makaligtas, pero napakabilis ng bida kaya't naiwan silang lahat. Hindi makapaniwala ang humahabol sa kanya sa nasaksihan niya. Hawak-hawak pa rin ang babae, lumipad ang ating bida palayo sa pinangyarihan ng labanan, pero may problema. Dahil sa sobrang bilis niya, na-activate ang critical attack. Hindi niya inaasahan ito, pero ibig sabihin ito ay makakataka sila. Maya-maya, sa ibang lugar, iniisip ng bida na naligaw na niya ang mga humahabol sa kanila, pero kapalit nito, labis na siyang napagod. Sa sandaling iyon, nagising din ang babae. Medyo litong-lito siya at nagtanong kung nasaan sila. Sabi ng bida, basta't lumalayo lang siya sa pinanggalingan nila. Sabi nila hindi yon sapat. Ngayon na nanalo na ang Broken Dragon Group, hahanapin siya ng mga ito saan man siya magtago. Biglang napagtanto ng babae na hindi na sila lumilipad. Sabi ng pangunahing tauhan, naubos na ang kanyang spiritual energy, kaya't wala na silang galaw.
Pagkatapos noon, bumaba sila sa lupa at nakatayo na ng mag-isa ang babae. Pero sa kasamaang palad, wala pa rin siyang lakas. Sa sandaling hinawakan niya ang tagapagligtas, naramdaman niya ang enerhiya nito. Ang ikinagulat nila ay, napakababa ng antas ng lalaki pero nagawa pa rin siyang iligtas. Samantala, mas iniisip ng bida kung paano maibabalik ang babae sa kanilang sekta. Pero sabi nila ay, may isang traidor sa loob ng kanyuan na siyang nagpabagsak sa kanilang barko at nagtangkang lasunin siya, kaya't hindi siya agad makakabawi. Wala na silang masyadong pagpipilian kundi magpatuloy sa paglalakad. Sabay silang naglakad sa gubat. Kinuha nila ang isang bag at may inilabas mula rito. Ipinakita niya sa kanya ang isang talisman. Ipinaliwanag ng babae na para ma-activate ito, kailangan ng aura. Kayang pigilan ng talisman ang spiritual sense hanggang sa isang antas, pero hindi nito mapipigilan ang mga high-level cultivators. Nag-focus ang pangunahing tauhan at nagtagumpay siyang sunugin ang anting-anting gamit ang kanyang aura. Matagumpay na na-activate ang talisman. Ngayon, hindi na dapat sila basta-bastang matutunton. Naniniwala ang bida na basta't manatili sila sa loob ng gubat, mananatili silang nakatago. Tinuro nila na dapat may mga kakampi sa silangan. Samantala, nahihirapan ang mga humahabol na paniwalaan na ang isang mababang antas na tao ay nakalayo ng ganito. Mabilis ding ibinagsak ang posibilidad na sila ay ang dahilan ng pagtakas dahil nalason siya. Lumilipad din ang dragon na kulay jade, at napapalibutan ito ng mga mandirigmang nakasakay sa lumilipad na mga espada. Ang pinuno ng grupo ay nagtanong kung nahuli na ba ang babae. May isang sundalo na humarap para magulat. Naniniwala ang master na nagtatago ang mga ito sa kabundukan. Galit na galit siya at agad ginamit ang kanyang enerhiya para hanapin sila. Mula sa ibabaw ng dragon, nagpakawala siya ng maraming bolang enerhiya sa iba't ibang direksyon. Sa sandaling iyon, nakatago ang mga bida sa likod ng isang puno. Habang lumilipad ang dragon sa ibabaw nila, naniniwala sila na baka may formation din ginagamit para sa paghahanap at hindi tatagal ang pagtatago gamit lang ang simpleng talisman. Pinatahimik siya ng bida at sa wakas, lumipad na palayo ang dragon. Sa isang himala, hindi pa rin sila nadiskubre. Nagtanong ang elder kung totoo bang mababalang ang antas ng batang kanilang hinahanap. Sinabi ng kanyang mga disipulo na pati sila ay nagulat sa bilis ng lalaking hinabol nila, pero sigurado silang hindi malakas ang aura nito. Dahil dito, naniwala ang master na gumagamit ng talisman ang babae para maitago sila. Nagtanong ang kanyang mga tauhan kung ano ang susunod na hakbang. Patuloy pa ring naghahanap ang mga alagad ng dragon gamit ang tracking magic para matunton sila. Pero alam ng bida na kung magpapatuloy ito, hindi sila makakapagtago ng matagal. Isa sa mga humahabol ay tila may naramdaman. Napansin din ito ng bida. Pero nagpa siya ang lalaki na guni-guni lang iyon. Dahil doon, nag-isa na ulit sila. Gusto nang magpatuloy nila bago pa sila balikan. Pero biglang hinawakan siya ng bida at tinakpan ang kanyang bibig upang hindi siya makagawa ng ingay. Sa sandaling iyon, may isa pang patrol na dumaan sa itaas nila. Naniniwala ang ating bida na may mali dahil parami ng parami ang mga lumilitaw. Ang mas masama pa, hindi niya alam kung ano ang nagtitrigger sa kanyang critical mode palagi at maaari itong humantong sa isang sakuna. Nagtanong sila kung ano na ang dapat nilang gawin ngayon. Alam ng bida na hindi na sila maaaring magpatuloy sa direksyon na yon dahil pasikip na ng pasikip ang lambat. Halos lahat ng kalaban ay nagmumula sa harapan. Marahil ay alam na ng kalaban na tinatangkang nilang tumakas papuntang silangan, kaya ang pinakamatalinong gawin ay tumungo sa kabaligtarang direksyon. Nagpatuloy sa pagtagong ang dalawa sa mga palumpong. Sa kasamaang palad, may nakasalubong din silang kalaban sa direksyong iyon. Hindi inasahan ng ating bida na may mga reinforcement din sa bahaging ito. Sa isang bukas na lugar, madali silang makita. Marahil ang pinakamainam na gawin ay bilisan ang takbo at pilitin ang pagtakas. Pero kahit iyon ay walang kasiguraduhan dahil patuloy silang hahabulin ng kalaban hanggat may baka sila at dagdag pa rito ang mga paparating pang panibagong tropa. Napakabigat ng sitwasyon. Nagtanong sila kung hindi ba mas mainam na dumaan na lang sila sa ibang ruta. Sabi ng bida, wala na silang oras para doon. Pasikip na ng pasikip ang lambat at ang tanging lohikal na daan ay ang alisin ang hadlang sa kanilang harapan. Pero sabi nila mas mataas ang antas ng lalaking iyon kaysa sa kanya. Pero sagot ng binata, wala na silang pagpipilian. Kumuha siya ng kapirasong tela mula sa damit nila. Gamit ang telang iyon, tinali niya sila upang hindi na niya kailangang buhatin ang babae habang lumalaban. Bagaman nakahihiya, pumayag sila. Sa bilis ng kanilang galaw, sumugod sila sa labanan. Sa parehong sandali, napansin ng kalaban ang kanilang presensya at nakita ang bida na papalapit. Sa tingin ng mandirigma, kalokohan na ang isang mahina ay may lakas ng loob na harapin siya. Iniisip ng lalaki na masyado siyang minamaliit. Sa ere, nagtagpo ang mga espada.
Sa sandaling iyon, muling nagsimulang magbilang ang critical hits. Ngunit hindi nagpapapigil ang determinasyon ng bida. Hindi makapaniwala ang kalaban na ang isang mahina ang aura ay ganito kalakas. Sa sandaling iyon, nanalo ang bida sa palitan ng mga atake, at isang critical hit na katumbas ng 10 beses ng kanyang bigat ang tumama. Pakiramdam ng bida ay sinuwerte siya, hindi lang sa pagkapanalo kundi pati sa nakuha niyang mga kagamitan. Ipinasa niya ang pouch kay Lai upang siya na ang sumilip sa laman. Sa unang tingin, status at health pills lang ang laman, pero mukhang mayaman ang lalaki. Ang magandang balita, may paraan na sila upang maibalik ang aura ng bida. Nilunok agad ng bida ang isa sa mga pills. Agad silang muling lumipad ng napakabilis. Mukhang malakas talaga ang epekto ng restorasyon. Mabilis silang nawala sa abot tanaw. Samantala, natagpuan ng master at ng kanyang mga tauhan ang natalong mandirigma. Akala ng mga tauhan ng master na sinubukang harapin ng mandirigma ang kalaban mag-isa, pero hindi man lang ito nakaporma sa lakas ng atake. Ngunit hirap ang pinuno na paniwalaan na ang lahat ng kaguluhang ito ay gawa lang ng isang taong nasa antas ng apprentice. Isa sa kanyang mga tauhan ay natatakot pang ang magsalita. Inutusan ng master ang lahat ng kanyang alagad na hulihin ang babae anuman ang mangyari, at ang sinumang magtagumpay ay tatanggap ng gantimpala. Nagpatuloy sa paglalakad ang ating mga bayani, pero sa kasamaang palad, nakita na naman nila ang mga humahabol sa langit. Alam ng bida na mga bantay lang ito sa paligid. Ang tunay na panganib ay paparating mula sa kanluran. May narinig silang ingay mula sa kabundukan. Sa gitna ng pangkat ng mga naghahanap, lumitaw ang isang dambuhalang ibon. Napatigil ang bida sa takot sa nakita. Sabi nila isa itong halimaw na ibon at nasa teritoryo sila nito. Ang bundok na ito ay puno ng mga nilalang. Kung patuloy pa ring naghahanap ang mga sundalo, siguro ay dahil may gantimpala, isip ng bida. Nagtataka rin sila kung bakit hindi pa lumilitaw ang dragon para tumulong. Ipinaliwanag nila na may kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng mga halimaw, at ang pagpapadala ng pinuno sa rehiyong ito ay ituturing na paglabag sa kasunduang iyon. Ang maganda, hindi nila kailangang harapin ang problemang iyon sa ngayon. Ngunit tila may mali kay Lai. Ngayon lang niya napagtanto na wala na silang takas. Nagtaka si Lin kung bakit biglang nalungkot ang dalaga. Sabi ng babae, napakalawak ng bundok na ito at puno ng mga halimaw na maaaring lumitaw anumang sandali at tapusin sila. Nagtanong ang bida kung mas mainam bang sumuko na lang sila. Sagot ni Lai, siya ang tagapagmana ng grupong Brantea, at kung nais siya ng kalaban ng buhay, gagamitin siya laban sa kanyang tiyuhin, at hindi iyon dapat mangyari. Naiinis na si Lin. Ayaw nang tumakbo ng babae, pero ayaw din niyang sumuko. Tinignan ng dalaga ang kanyang espada at gumawa ng desisyon. Hiningi niya sa tagapagligtas na iwan siya. Sa ganitong paraan, kapag natagpuan ng Dualong Sek ang bangkay niya, hindi na nila hahabulin ang isang walang halaga. Pero nagpa siya ang bida na kung gusto talagang makita ni Lai ang kanyang lolo, o kung sino man yon, dapat ay gawin niya ito ng personal. Pagod na si Lin sa pagiging minamaliit dahil lang hindi pa siya umaabot sa Foundation Realm. Pagkatapos niyang uminom ng pill, mabilis tumaas ang kanyang kalusugan. Nauunawaan na ng bida na anuman ang gawin niya, kaya niyang mag-trigger ng critical hit kahit sa pagpapagaling. Dahil dito, kaya niyang pataasin ng hanggang 10 beses ang epekto ng pill. Muling uminom ang bida ng isa pang pill. Akala nila ay nababaliw na siya. 9 beses na ang bilis ng kanyang cultivation, pero tingin ng babae, napakadelikado nito. Pero nang hawakan niya ang binata, may kakaiba siyang naramdaman. Ramdam ni Lin na patuloy na lumalakas ang espiritual na lakas ni Lin. Kahit siya, na may pambihirang talento, ay hindi kayang mag-cultivate ng ganoon kabilis. Bigla namang nagising ang bida, at sa kung anong paraan, mukhang matagumpay ang kanyang eksperimento. Hindi maunawaan ni Lai kung paano niya nakukuha ang lahat ng condensed energy mula sa pill, pero gusto niyang malaman kung paano niya ito ginagawa. Sagot ng bida, marahil mas matibay lang ang katawan niya kaysa sa iba. Pero para kay Lai, hindi sapat ang paliwanag na yon. Samantala, sa ibang bahagi ng bundok, isang grupo mula sa Dualong at isa sa mga espiritual na scout ang tila may naamoy na kakaiba. Sabi ni Lin sa dalaga, ngayong naabot na niya ang Foundation Mastery, makakatakas na sila. Sa sobrang bilis, binuhat niya sila palayo. Hindi makapaniwala ang dalaga sa kung anong kayang gawin ng lalaking ito sa loob ng maikling panahon. Isang lalaking nagngangalang Diakon ang gustong malaman kung nasaan ang mga tumatakas. Dahil sa takot makipag-usap sa isang taong may mataas na katayuan, ipinaliwanag ng scout na bigla na lang nawala ang bakas ng mga tinutugis, pati mga yapak. Agad namang napansin ni Diakon ang mga marka sa puno. Nagtaka siya, dahil hinahabol daw nila ang isang mababalang ang antas, maliban na lang kung bigla itong naging advanced. Inutusan niya ang buong grupo na maghanap simula sa puntong iyon. Patuloy sa mabilis na galaw si Lin, pero aksidenteng nabali ang isang sanga ng kanyang paa.
Sabi ni Lai, kung patuloy niyang gagamitin ang spiritual power ng ganoon, mabilis siyang maubusan. Sabi ng bida, wala pa raw siyang naging guro para turuan siya ng tama. Ipinaliwanag ni Lai na ang spiritual power ang esensya ng lahat ng bagay, at matapos maabot ang foundation mastery, sa ilalim ng kanyang gabay, pinasubok niya kay Lin na ipilit ang enerhiya at ipamahagi ito sa buong katawan imbes na gamitin ito ng sabay-sabay. Sa sandaling yon, na-trigger ang isang critical understanding effect times 13. Dumadaloy ang buong enerhiya sa katawan niya sa mas natural na paraan. Pati ang kanyang mga talon ay mas naging makapangyarihan. Sabi ni Lin, nararamdaman na niya ito. Parang dumadaloy ang kanyang espiritual na lakas sa katawan niya na parang isang baluti. Muli, humanga si Lai sa bilis ng pagkatuto ng binata. Sa kung anong paraan, naiintindihan niya agad ang mga bagay na kahit siya ay hindi basta-basta naabot. Pero ang isip ni Lin ay abala na sa panibagong problema. Papunta sila sa isang ilog kung saan may dambuhalang oso. At bukod doon, abala pa sa pagkain ng hayop. Pareho silang napasigaw sa takot ng mapagtanto kung saan sila babagsak. Sa kabutihang palad, nagawa ng bida na gamitin ang ulo ng hayop bilang trampolin. Ang hindi natuwa ay ang oso na nagpa siya ngayong habulin sila. Habang humahabol ang mabangis na oso sa ating mga bida, napagtanto nila na ang halimaw na ito ay kasing lakas ng isang mandirigmang nasa foundation mastery. Ang tunay na problema ay sobrang ingay ng oso. Samantala, may sundalong nakabantay ang nakakita ng isang pagsabog sa malayo. Isa sa kanila ang naniniwalang ang kaguluhang iyon ay gawa ng taong hinahanap nila. Sa sandaling ito, natanto nila na natukoy na ang kinaroroonan nila. Wala nang ibang pagpipilian, kaya alam ng bida na ang tanging magagawa nila ngayon ay lumaban. At sa mismong sandaling iyon, naabutan na sila ng demonyong oso. Biglang pinabilis ni Lin ang kanyang galaw ng hanggang 8 beses at nakatakas sa atake. Walang pag-aalinlangan, nakita ng mga humahabol ang kanyang pagtakas. Isa sa mga mandirigma ang natakot sa kanyang nakita. Ang taong iyon ay mas nakakatakot pa sa inaasahan nila. Lumipad si Lin sa gitna ng mga mandirigma na parang palasong dumaan. Ang hanap nila ay isang apprentice lang, pero ang bilis na yon ay sa isang taong nakaabot na ng foundation mastery. Isa sa mga humahabol ang gumamit ng tracking magic at nakumpirma ang hinala niya, pero para hindi pang hinaan ng loob ang grupo, sinabi niyang baguhan pa rin ang bida at madaling mapapagod. Umasa pa rin sila at ipinagpatuloy ang habulan. Si Lai, na nakatanaw sa paligid, ang nagbabala na malapit na silang maabutan. Sinabi ng bida na huwag siyang kabahan. Malapit na sila, pero 3 tagahabol ay halos abot kamay na. Isa sa mga sundalo ang nasabik nang makumpirmang hindi pa nga master ang lalaking hinahabol nila. Inutusan ng pinuno ng grupo ang kanyang mga tao na palibutan sila, patayin ang bida, at tiyaking ligtas ang dalaga. Sa sandaling iyon, isang mahabang gintong pakpak ang pumasok sa eksena. May isang ibong dumagit sa isa sa mga lalaki habang nasa ere, at higit pa roon, may paparating pang maraming ibon. Isa sa mga nilalang ang walang pag-aatubiling umatake sa grupo. Mukhang may pugad ng mga demon bird sa lugar. Muntik na ring atakihin ang bida, pero sa huling segundo, nakailag si Lin. Isa sa mga humahabol ang nakakita sa tagpong ito at nagalit. Agad siyang nagpakawala ng atake sa ating mga bida. Nagbabala si Lai sa bida na umiwas, pero ginamit ni Lin ang kanyang espada para salagin ang atake. Hindi makapaniwala ang kalaban nang makita niyang bumalik sa kanya ang sarili niyang atake. Kahit ang kanyang panangga ay hindi kinaya ang tumamang lakas. Hindi niya maunawaan kung paanong siya, na nasa ikapitong antas ng Foundation Mastery, ay nabigo sa laban na ito. At higit pa roon, inatake rin siya ng mga ibon. Napansin ni Lin na abalang-abala ang mga humahabol sa kanila sa paglaban para sa sariling buhay. Naniniwala ang bida na kung maliligaw niya ang mga humahabol sa gubat, may pag-asa pa siya, pero masyado pang maaga para umasa. Isang bagong tagasunod ang lumitaw, mas mabilis kaysa sa lahat ng nauna. Si Diakon ito, sakay ng lumilipad na ulap. Nakilala siya ni Lai bilang isang batang elder na nasa yugto ng ngasin. Alam ng bida na napakasama ng sitwasyong ito. Napakalaki ng agwat nila. Tinanong ng dalaga kung kaya pa ba niyang iwasan ang mga atake tulad ng dati, pero sabi ni Lin, hindi na yon posible, masyado nang mataas ang ngasin stage. Kaya't nag-alok ang dalaga na gamitin siya bilang panangga. Parang ayaw pumayag ng bida sa simula, pero pinaalala ng dalaga na ito lang ang tanging paraan para makaligtas. Sigurado si Diakon na hindi na makakatakas ang kanyang target. Umarangkada siya gamit ang espada. Pero sa mismong sandaling iyon, ginamit si Lei Wushwang bilang panangga. Hindi inaasahan ni Diakon ang ganoong galaw. Sinamantala ng bida ang pagkakataon at agad siyang nagpakawala ng kontra-atake. Tumama ang atake ni Lin. Hindi makapaniwala si Diakon kung paano siya nasugatan ng isang napakahinang katulad ng binatilyong ito. Sinunggaban ng bida ang pagkakataon at nagpatuloy sa pagtakas.
Hindi matigil si Lin Jing sa pag-iisip, hindi pa siya nakakakita ng critical hit na kasing tindi ng -30. Samantala, halos mapatalon sa tuwa si Lai sa pagkakapanalo ng plano niya. Pero kahit siya, hindi makapaniwala sa ipinakitang galing ng bida. Ang sagot lang nito ay tsamba lang at marunong siyang sumabay sa tamang sandali ng pagbubukas ng depensa ng kalaban. Sabi ni Lai, makakatakas na sila ngayon. Nasa teritoryo na sila ng Demon Clan at hindi basta-basta susunod ang mga kaaway dito. Habang sinasabi niya ito, may nakita silang dambuhalang ibong apoy. Para sa bida, kailangan pa rin nilang mag-ingat, bilang pag-iingat na lang. Napagdesisyonan nilang bumaba mula sa himpapawid at pumasok sa gubat. Samantala, sa templo ng Kanyuan Sect, natanggap ni Lei Shanking ang balita tungkol sa paglubog ng barko. Hindi makapaniwala, gusto niyang malaman kung nasaan ang kanyang anak. Sabi ng kanyang mga tauhan, hindi pa rin ito natatagpuan, at may balita rin tungkol sa isang disipulo na nakatakas, iyon lang ang alam nila. Galit na galit, inutusan ng pinuno ang lahat na iligtas ang kanyang anak, dahil ang dalaga ang kinabukasan ng Kanyuan Sect, ang tagapagmana ng lahat. Isang lalaki ang dumating sa tamang oras at pinayuhang kumalma ang kanyang kapatid. Naniniwala si Lai Changzi na wala sa kamay ng kaaway ang kanyang pamangkin, dahil wala pa namang banta na natatanggap. At pinaghihinalaan niyang ito ay dahil sa disipulong kasama niya. Medyo kumalma si Li Chenking at tinanggap ang salita ng kanyang kapatid. Agad siyang nag-utos na magpadala ng mga eliteng mandirigma upang hanapin ang kanyang anak. Ang naatasang mamuno sa misyon ay si Lai Changji. Sabi ng pinuno, mula nang umakyat ang master ng sekta, sunod-sunod na ang naging problema nila, at dahil nasugatan ang kanilang ama, tanging ang kanyang kapatid lang ang pinagkakatiwalaan niya. Bilang tugon, nangako si Changji na siya na mismo ang magbibigay ng mga tauhan. Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Sa kabiserang lungsod ng kaharian, may narinig na nagsabi na ang balat ng Horned Lizard ay mahusay na materyales para sa paggawa ng leather armor, habang ang iba na may abala sa palitan ng mga spiritual pill. Usap-usapan din na ang sekta ng Jainmen, dahil sa malaking utang ng kanilang master, ay napilitang tumakas kasama ang hipag nito. Dahil dito, napilitan ang mga natirang miyembro na ibenta ang kanilang mga sandata para pambayad sa utang. Si Lim Jing at ang mga dalaga ay nagpalipas ng nakaraang linggo kakaiwas sa mga halimaw sa kabundukan, pero dahil sa bago nilang mga kakayahan, nakabalik din sila sa kabihasnan. Binalaan ng bida ang dalaga na kahit wala na sila sa teritoryo ng Broken Dragon, hindi pa rin sila ligtas. Iminungkahi ng dalaga na unahin nilang bumili ng detox pills at saka maghanap ng impormasyon tungkol sa sekta. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanila ang isang tindero, pero agad na umatras ng maamoy ang napakasangsang na amoy ng dalawa. Nakakagulat ni hindi nila namalayan iyon dahil sa tagal nila sa bundok, nasanay na sila. Sigaw ng tindero, pinaalis silang parang mga pulubi. Sabi ng bida, ang unang kailangan nilang gawin ay maghanap ng matutuluyan at makapaligo. Buti na lang at may sapat silang pera mula sa mga disipulo sa rehiyon para makaraos. Habang itinatago ni Lin Jing si Lei Wushuang, malaki rin ang gantimpalang matatanggap niya mula sa Kanyuan Clan. Pagkatapos nito, kailangan na lang nilang makahanap ng tahimik na lugar para makapag-ensayo, umusad sa Golden Core at Nascent Soul stages, hanggang marating ang Divine Transformation at Void Refinement stages. At sa wakas, mararating ang rurok ng pinakamagandang buhay na kayang alukin ng mundo. May pinto na bumukas at may pumasok sa silid. Si Lei Wushuang, malinis na at bagong ligo, at agad itong nagdulot ng critical hit sa puso ng bida. Napansin ng dalaga na may kakaiba sa kanya, kaya tinanong kung anong nangyayari. Sinubukang itago ng bida ang pagkabigla niya sa kagandahan ng dalaga, at sinabing nag-aalala lang siya sa biyahe nilang paparating. Unang nais gawin ni Lei Wushuang ay hanapin ang lunas sa pagkakalason niya. Pagkatapos ng lahat, nasa Golden Core stage na siya kaya magagamit siya sa mga oras ng panganib. Nagmungkahing bumalik sila sa pamilihan na pinuntahan nila kanina. Baka nandoon ang mga pil na kailangan nila. Pero para sa bida, masyadong kapansin-pansin ang itsura ng dalaga, kaya mas mabuting magdisgisi siya. Bigla na lang siyang kumuha ng tela at nagtakip ng manipis na belo sa mukha. Pero sa paningin ng bida, mas ligtas pa rin kung magmukha ulit siyang marumi. Ayaw na ayaw ni Lei Wushuang sa ideyang iyon. Balik sa pamilihan ng lungsod. Agad na nakilala ng parehong tindero ang ating mga bida at papalapit na para paalisin sila. Pero nang makalapit siya, napatingin siya nang hindi makapagsalita. Tinanong siya ng dalaga kung ano ang gusto niyang sabihin. Kaya't pilit na nagpalusot ang tindero at inimbitahan siyang lumapit dahil marami raw siyang panindang magugustuhan nila. Humiling si Lei Wushuang na ipakita ng lalaki ang pinakamagagaling niyang antidote. Sabi ng tindero, kailangan muna niyang malaman kung anong klaseng lason ang tinatamaan sa kanya. Sumingit ang bida at sinabing nasugatan siya ng isang halimaw sa kabundukan at hindi niya alam kung anong klaseng lason iyon, kaya gusto niyang makita lahat ng posibleng gamot. Kung ganoon, sabi ng tindero, kukunin niya ang mga iyon.
Makaraan ng 5 minuto, bumalik ang lalaki. Tinanong ni Linjing kung may silbi ba ang alinman sa mga potion na ito, pero sabi ng dalaga, masyado silang mababa ang antas para sa kanyang kondisyon. Tinanong ng bida kung iyon na ba ang lahat ng meron siya. Sagot ng lalaki, maliit lang ang lungsod nila at iyon na ang pinakamagaganda nilang produkto. Nagkaroon ng ideya si Linjing na pagsamahin ang mga potion gamit ang kakayahan niyang mag-trigger ng critical hit. Kaya't nagpasya siyang bumili ng ilang antidote at isang aklat. Natural, labis ang pasasalamat ng tindero sa transaksyon. Hindi maintindihan ni Lei Wushuang kung bakit bumili pa ang kasama niya ng mga yon. Para sa kanya, walang silbi ang mga materyales na yon. Pero para sa bida, hindi ganoon ang pagtingin niya. Hiniling niya sa dalaga na huwag munang gumalaw. Kahit napilitan, tinanggap pa rin ni Lei Wushuang ang tableta, pero kumbinsido siyang wala iyong epekto. Napakalakas ng gamot kaya't nabilaukan pa siya. Naiinis na ang dalaga sa katigasan ng ulo ng lalaki, pero iginiit nitong hintayin muna ang epekto. Biglang nag-trigger ng critical hit times 8 ang detoxification effect. Nagsimulang isipin ni Lei Wushuang na palakas ng palakas ang loob ng kanyang tagapagligtas, at sa maikling panahon ay parang inaangkin na siya nito. Ngunit hindi niya namalayang nabawasan na pala ang epekto ng lason gamit lang ang mababang antas ng pill. Sinubukan niya ulit inumin yon pero sa pagkakataong ito wala ng epekto. Marahil epektibo lang ito kapag siya mismo ang nagbibigay ng gamot. Hindi maintindihan ni Lei Wushuang kung anong klaseng kapangyarihan yon. Dahan-dahan nang namumula ang kanyang mukha sa hiya. Hiniling niya na sabihin sa kanya kung anong klaseng kapangyarihan ang meron si Linjing, pero nagsinungaling ito at nagsabing wala siyang alam, bagay na lalong ikinainis ng dalaga, pero kailangan niya ang gamot. Laban sa kanyang kagustuhan, hiniling niyang ibigay na lang ni Linjing ang gamot diretsyo sa bibig niya. Pero dahil sa tanawing iyon, muling nadurog ang puso ng ating bida. Sumuko na si Linjing sa pang-aasar at basta na lang inihagis ang tableta para mabilis itong mainom ng dalaga. Agad ang epekto ng recovery. Namangha si Lei Wushuang na gumana talaga ito. Pero matapos maibalik ang kanyang kaisaantas ng isang apprentice, hindi na niya kayang uminom pa ng karagdagang mga pill. Napansin ng ating bida na kahit may kakayahan siya, may limitasyon pa rin ang mga mabababang antas ng gamot. Marahil kung baguhin niya ang anyo ng mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan, mas magiging epektibo. Ito ang pugon ng alchemy sa lungsod. Narinig ng bida na iisa lang ang alchemist sa buong syudad, kaya't palagi itong abala. Nag-aalala si Lei Wushuang kung alam ba talaga ng kasama niya ang ginagawa, pero sabi ng bida, nabasa na niya lahat ng kailangan sa munting aklat na binili niya. Hindi gusto ng dalaga ang ideya. Komplikado ang alchemy, pero kumpiyansa ang lalaki. Inutusan ng lalaking nagtatrabaho sa pugon na sindihan na ang apoy. Nang matapos ang paggawa ng mga pill, ininspeksyon niya ito at sinabing maganda ang kalidad. Dahil dito, inihayag ng alchemy master na ang item ay nagkakahalaga ng 8 spiritual coin, pero umalma ang mga mamimili dahil 6 lang ang napagkasunduang halaga. Paliwanag ng lalaki, mataas daw ang kalidad ng produkto, at kung ayaw nila, pwede silang bumili sa iba. Naggitngit ang isa sa mga mamimili sa asal ng alchemist, pero dahil siya lang ang tanging supplier, wala silang magagawa, ganoon daw talaga ang kalakaran. Humiling si Linjing na gamitin ang pugon dahil yon lang naman ang interes niya roon. Ngunit nag-aalala na ang alchemist sa posibilidad na may bagong alchemist sa syudad. Sabi ng bida, gusto lang niyang subukang gumawa para sa sarili, at dahil pampubliko naman ang pugon, hinihiling niyang magbigay daan sila. Nakita ng master na makatuwiran ang kahilingan ng bata, pero pinatawan pa rin siya ng singil na 500 spirit stone bilang bayad sa panggugulo sa kanyang trabaho. Nag-init ang ulo ni Lei Wushuang lalo pat pampubliko naman ang cauldron sa simula pa lang. Dahil tumanggi silang magbayad, nagbanta ang lalaki na tatawagin niya ang mga opisyal. Pumanig sa bida ang ibang naroroon dahil walang sinuman ang naniniwalang tama ang asal ng alchemist na parang kanya ang lahat ng naroon. Hindi natuwa ang master sa nangyayari. Sa inis, nagbanta pa siyang mas tataasan pa ang presyo kapag natapos na ang gulong ito. Maya-maya, dumating ang mga sundalo. Sabi ng pinuno nila, alam na niya ang nangyayari. Ang gusto lang niyang malaman ay kung kaya ba ng ating bida na i-refine ang mga pill at buong kumpiyansang sinabi ni Linjing na kaya niya. Sabi ng alchemist master na malulugi siya sa gulong ito, at kung walang maipakitang kakayahan ng bata, gusto niyang bayaran ang oras na nawala sa kanya. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang siguruhin ng lalaki na ang bida ay isa lamang baguhan. Makatuwiran daw ang hiling ng alchemist, ayon sa pinuno ng mga sundalo, kaya tinanong niya si Linjing kung may tutol ba siya, at pumayag naman ang bida. Gusto man niya o hindi, napasok na siya sa laro. Kumpleto na ni Linjing ang lahat ng sangkap para sa detoxification pill. Isa-isa niyang inilagay ang mga ito sa cauldron. Nang makita ng alchemist master na kinokonsulta ng bida ang libro, natuwa siya, para sa kanya, patunay ito na baguhan lang ang kaharap niya. Pareho rin ang iniisip ng ibang adventurer,
kahit may kaunting pag-asang baka mabasag ang monopolyo ng gamot sa lungsod. Inactivate ng bida ang kanyang kakayahan. Ang kanyang alchemy technique ay lumakas ng 7 beses dahil sa critical effect. May isa pang lalaki ang nagsabing mukhang alam naman ng bida ang ginagawa niya. Lumabas na ang mga pil mula sa pugon. Umasa pa rin ang alchemist na wala ring silbi ang mga yon. Pero naniniwala si Lin Jing na nagtagumpay siya dahil sa buong proseso, paulit-ulit na na-activate ang mga critical hit. Ipinakita ng bida ang resulta. Namangha ang mga nakamasid, nakagawa siya ng high-level detox pills gamit lang ang mga basic na sangkap. Pero ang pinaka hindi makapaniwala ay ang mismong alchemist, maging ang apprentice niya ay nagsabing nahihirapan pa nga ang kanyang master gumawa ng ganoon. Pinilit pa rin ng alchemist na sabihin samba lang ito, saka agad na hiningi pabalik ang pugon. Pero halos lahat ng naroon ay gustong-gustong bilhin ang gamot ng bida. Perfecto ang sitwasyon para kay Lin Jing. Kapag nakabenta siya, magkakapera siya pambili ng panibagong sangkap. Dahil mas pamilyar na siya sa proseso, sumubok na siya ng mas mataas na antas. Sa pagkakataong ito, umabot sa 25 beses ang critical effect sa kanyang alchemy. Sigurado na siya, magiging pambihira ang epekto ng mga ito. At ganoon niya ang nangyari. Napakataas ng antas ng mga pil na nagawa niya, bihirang-bihira itong makita, at nagsimulang maniwala ang lahat na isa siyang rare master alchemist. Dahil sa sobrang halaga ng mga pil, nagsimula ang mga bid sa halagang 200 spirit stone. Pero sabi ng bida, fix na ang presyo, hindi kailangang mag-agawan. Pero ayaw ng mga tao ng isa lang. May gustong bumili ng 10. May gustong bilhin lahat ng available. Doon nagbanta ang alchemist, kung may sino man daw na bibili sa bida, 10 beses niyang itataas ang presyo ng lahat ng item niya sa hinaharap. Pero wala ni isa sa mga adventurer ang natakot, nakahanap na sila ng bagong master na 10 beses na mas magaling kaysa sa dati. Halos sumabog sa galit ang alchemist at sinabing hindi niya makakalimutan ang lahat ng nangyayari. Sabi ni Lin na tapos na siya para sa araw na yon, pero babalik siya bukas. Ang pinakamaganda pa, halos mayaman na ang ating bida. Pero agad siyang napalibutan ng mga lalaking nakamaskara. Sinabi ng alchemist na ayaw na niyang makita muli ang mukha ng bata, pero para kay Lin, masyado namang matapang ang matandang iyon para pagbantaan siya ng ganoon. Saktong dumating ang kapitan sa gitna ng tensyon. Nagpakumbaba ang alchemist at sinabing isa lamang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Binigyan sila ng babala ng pinuno ng mga sundalo, pero sa susunod daw, ipapakita niya ang tunay na kahulugan ng parusa. Nagpasalamat si Lin sa sundalo, pero sabi ng lalaki na wala iyong saysay. Ang gusto niya ay makipagnegosasyon, na sana'y manatili na sa plaza ang binata. Sinabi ni Lin na iisipin niya muna ito, kaya't nagbilin ang kapitan na kung kailangan niya ng tulong, nariyan lang siya. Tinanong ni Lei Wushuang kung seryoso ba ang kasama niya sa pananatili roon. Ipinaliwanag ng bida na kakarating lang nila sa syudad pero ang dami na nilang nakaaway. Para sa kanya, parang social work lang ang ginagawa niya. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Excited, gusto niyang ipakita ang bagong mga pil na espesyal na ginawa para sa kanya. Balik sila ngayon sa silid. Tinanong ni Lin kung ano na ang epekto ng bagong gamot sa katawan ni Lei Wushuang. Sabi niya, naka-recover na siya hanggang foundation level, pero naroon pa rin ang lason, kaya kailangan pang pagbutihin ni Lin ang alchemy niya. Kailangang mapabilis ng bida ang pag-angat ng kanyang cultivation. Muling nasaksihan ni Lei Wushuang ang matinding bilis ng pagsipsip ng energy ng lalaki. Maya-maya, naramdaman ni Lin na naabot na niya ang ikalawang antas ng foundation. Hindi na napigilan ni Lei Wushuang ang sarili. Paano raw nagagawa ng isang tao na umangat ng ganoon kabilis? Hiniling niya kay Lin na ipaliwanag kung paano niya napapaikli ang learning curve ng lahat ng bagay na para bang kwento lang. Habang sila ay nag-uusap, biglang lumabas ang isang notification, paralysis resistance. Kaagad itong nakuha ang atensyon ng bida. May kakaiba, may sumusubok na umatake sa kanila. Nawalan ng malay ang dalaga, pero nanatiling nakatayo ang bida at agad na naghanap kung sino ang responsable. Napansin niyang may gas na pumapasok mula sa ilalim ng pintuan. Isang critical hit ang na-activate, spiritual detection. Walang duda, inaatake sila. Isang lalaking nakasuot ng disgise ang may kagagawan. Pinabilis ni Lin ang kilos niya at umatake mula sa likuran. Pero sa kasamaang palad, nakailag ang lalaki at nagawang depensahan ang sarili. Gayunpaman, agad niyang naramdaman na ang kalaban niya ay mapanganib, at kahit nakabantay siya, tumagos pa rin ang talim sa katawan niya. Ang pinsala ay naging malubha. Tinapos siya ng bida sa pamamagitan ng isang sipa. Sinamantala ni Lin ang sandali habang buhay pa ang kalaban upang interogahin ito. Nagmakaawa ang lalaki na huwag siyang patayin, kapag may nangyari raw sa kanya, ituturing iyon bilang deklarasyon ng digmaan laban sa mga taong nagpadala sa kanya. Hindi naniwala si Lin sa pananakot at tinakot pa lalo ang lalaki. Kapag hindi ito nagsalita ng totoo, mas matindi pa ang sakit na mararanasan nito.
Na-activate ang isang critical intimidation. Sa sobrang takot, inamin ng lalaki na ang amo niya ay konektado sa isang sekta at ang target nila ay ang dalaga. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, may kakaiba siyang naramdaman. Napasigaw siya sa sakit, iniinom siya ng lason mula sa loob. Napansin ng bida na ang pinsala ay gawa ng isang magical effect. Sinubukan niyang gumalaw pero nanlambot ang kanyang braso at bumagsak ng wala ng buhay. Isang trahedya para sa isang tulad niya. Siguradong alam na ng taong nagpadala sa kanya na bigo ang misyon. Akala ng bida magiging madali na ang natitirang bahagi ng pag-escort, pero sa sitwasyong tulad ng kay Lei Wushuang, hindi nawawala ang panganib. Pinulot ni Lin ang mga kagamitan ng lalaki sa lupa at na-activate ang Harvest Critical 2 beses lamang na para sa kanya ay medyo mababa kumpara sa nakasanayan niya. Pero ang mas mahalaga, kailangan na nilang umalis ngayon din. Hindi siya pwedeng maghintay pa na may mas malakas pang ipadala laban sa kanila. Tumakbo si Lin Jing sa lungsod, karga si Lei Wushuang. Nagising ang dalaga sa gitna ng takbo, medyo lito pa. Sinabi ng bida sa kanya na may humahabol sa kanila. Hindi lang siya sigurado kung nadiskubre na ba ng mga iyon ang tunay na pagkakakilanlan ni Lei Wushuang. Ngunit may isa pang ninja na lihim na sumunod at narinig ang buong usapan, at lubos siyang nagulat sa impormasyong nakuha niya. Hindi man lang napansin ni Lin Jing ang pagdating nito. Pero si Lei Wushuang ay agad nakilala ang kasuotan ng lalaki mula siya sa sekta. Hindi niya inaasahang makakatagpo sila ng ganito sa mismong lungsod na ito. Aliw na aliw ang lalaki sa kanyang swerte. Ang gusto lang niya, sumuko ang babae ng tahimik, kung hindi ay masasaktan niya ito, at mukhang nagugustuhan pa niya ang ideyang iyon. Alam din niya na nalason si Lei Wushuang at hindi siya makakalaban, at ang bantay niya ay mukhang walang laban. Pagtingin ni Lin sa dalaga, kapansin-pansin ang ekspresyon nitong parang galit na ahas. Ang bida ay gusto lang naman talagang kumita at mamuhay ng komportable, pero palagi siyang nalalagay sa panganib at ngayon, gusto pa ng babae na labanan niya ang isang taong mas malakas sa kanya. Sa pagtatangkang pahupain ang tensyon, sinabi ng lalaki na bata pa ang ating bida, may magandang kinabukasan, at isang milagro na nga na nakarating siya sa puntong ito. Pinahahalagahan niya ang mga katulad ng bida. Kaya't papayagan niyang makaalis si Lin Jing. Huwag daw siyang magulat dahil kahit may kakayahan ang ating bida, magkaiba pa rin ang antas nila. Sayang lang daw ang buhay na may ganung potensyal. At tungkol kay Lei Wushuang, mahalaga raw ang babae, kaya alagaan siyang mabuti. Kita sa mukha ng babae ang pag-aalala sa sitwasyon. May tanong ang ating bida. Gusto niyang makasiguro kung iwan niya ang babae, makakaalis ba talaga siya ng ligtas? Muli, nangakong makakaalis ang bida ng walang kapalit. Sandaling natahimik ang ating bida. Pagkatapos, inilagay niya ang kamay sa kanyang espada. Sa huli, tinanggihan ng ating bida ang alok. Dahil na naman, hilig talaga ni Lin Jing ang gawin ang kabaligtaran ng sinasabi ng iba. At higit sa lahat, desidido na siyang siya mismo ang maghahatid kay Lei Wushuang pauwi. Hindi rin naman bago sa kanya ang lumaban sa mas malalakas. Hindi inaasahan ng mandirigma ang desisyong iyon. Kaya't ngayon, sisiguraduhin daw niyang mararamdaman ng bata ang sakit bago niya ito tapusin. Nag-aalala si Lei Wushuang dahil nasa antas ng Jindan ang kalaban, pero hindi naman masyadong impressed ang ating bida. Sabi ng ating bida, mapipilitan daw siyang gamitin ang kanyang espesyal na teknik. Sandaling kinabahan ng lalaki sa posibilidad na may nakamamatay na atake ang bata. Huminga ng malalim si Lin Jing at sumigaw ng ubod lakas para humingi ng tulong, idinadahilan na may magnanakaw sa palengke. Nababaliw na sa inis ang mandirigma na pagtanto niyang pinaglalaruan siya ng bata. Sa parehong sandali, sumugod siya kay Lin Jing. Ngunit biglang humarang si Lei Wushuang at hinamon siyang saktan siya. Lalo pang nainis ang lalaki sa pagkukubli ng bata sa likod ng babae. Sa puntong iyon, nagsidatingan ang mga tao, kasama ang mga sundalo, at ang nangunguna sa kanila ay ang parehong kapitan mula kanina. Nang makita ng mga tao ang kaguluhan, nakilala nila ang bagong alchemist na humihingi ng tulong. Lumapit ang kapitan at sinabing bawal makipaglaban sa lugar na iyon, ngunit binigyan siya ng matalim na tingin ng mandirigma. Nang makilala ng kapitan ang kalaban bilang isang taong may mataas na antas, napuno siya ng takot. Hinugot ng lalaki ang isang talisman mula sa Wuji clan. Sabi niya ay internal na usapin ito, at kung ayaw nilang may masaktan, mas mabuting lumayo na sila. Naguguluhan ang lahat kung paano napasok ng bida sa gulo ang isang napakadelikadong tao. Isa sa mga sundalo ang nagmungkahi sa kapitan na mas mabuting umiwas sila kaysa makisangkot sa isang taong ganito kamapanganib. Para mabaliktad ang sitwasyon, ibinunyag ni Lei Wushuang na siya ay apo ng matandang Chiang Yuan at panganay na anak ng parehong pamilya. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang mas marami pang mga mandirigma sa liwasan, armado at alerto, alam nilang nawawala ang dalaga at nasa gitna ng digmaan ang kanyang angkan. Lahat ng naroon ay batid kung sino siya at kung gaano siya kahalaga.
Pati ang mga sundalo ay alam na malaking pagkakamali ang makialam sa Qianyuan. Punong-puno ng pride si Lei Wuxiang. At para lalong palakasin ang loob ng mga tao, nangako ang dalaga na gagantimpalaan ng kanyang ama ang sinumang tutulong sa kanya ngayon. Naniniwala siyang kapag nagkaisa ang lahat, kaya nilang talunin ang isang nasa Jindan na antas. Na-excite ang mga adventurer nang marinig iyon. Para sa mga normal na tao na tulad nila, ang mabigyan ng gantimpala mula mismo sa Qianyuan ay isang pambihirang pagkakataon. Ngunit sinabi ng mandirigma na palaging may mga oportunidad sa buhay, pero ang mga patay ay wala nang magagawa. Dagdag pa niya, malapit nang bumagsak ang Kanyuan dahil sa alyansa ng Wuji, Broken Dragon, at Heavenly Calamity clans. Para sa kanya, walang kasiguruhan ang kinabukasan ng sekta ng dalaga. Binalaan rin niya ang lahat kapag siya ay inatake nila, ibig sabihin ay inaaway na rin nila ang tatlong makapangyarihang clan. Sa pahayag na yon, biglang nawala ang tapang ng mga tao. May isang sundalo ang nagtanong sa kapitan kung ano ang dapat nilang gawin dahil anumang kilos nila ngayon ay maaaring makainsulto sa isa sa mga clan. Kaya't napagpasyahan ng kapitan na huwag tumulong sa alinmang panig. Bagamat halatang mabigat ang pasyang iyon para sa kanya, inihayag ng kapitan na hindi siya makikialam sa alitan nila. Labis ang pagkadismaya ni Lei Wuxiang sa duwag na desisyon ng mga sundalo. At ang pinakamasaklap, hindi napigilang tumawa ang mandirigma sa nangyari. Dahil sa sikip ng sitwasyon, hinamon ng ating bida ang lalaki sa isang duelo. Alam ng mga nanonood na hindi hamak ang agwat ng antas ng alchemist sa kalabang gusto niyang harapin. Pati si Lei Wuxiang ay alam na hindi ito ang pinakamagandang desisyon sa ngayon. Pero sinabi ng bida na kumpiyansa siyang matatalo niya ang kalaban. Narinig ito ng mandirigma at naging interesado kung paano raw mananalo ang binata nang hindi nagtatago sa likod ng babae. Na-offend siya sa ideya na may isang hamak na antas ang nag-aakalang kaya siyang talunin. Sagot ni Lin Jing, siya'y mananalo dahil sobra siyang minamaliit ng kalaban. Walang pag-aalinlangan, umatake agad ang lalaki para tapusin na ang laban. Pareho nilang alam, mabilis ang mandirigma. Kaya't ngayon, umaasa na lang ng buo ang bida sa kanyang sistema. Nakakasabay si Lin Jing sa bawat galaw. Habang sumusugod ang lalaki, sabay namang kumukontra ang ating bida. Sa kung anong paraan, kung wala siyang gawin, tiyak na siya ang mauunang mataga. Wala nang nagawa ang mandirigma kundi umiwas sa talim. Ngayon, pagkakataon na ni Lin. Na-activate niya ang isang speed critical. Hindi makapaniwala ang lalaki na mas mabilis pa sa kanya ang binata. Nagbanggaan ng dalawang espada sa ere, pero ang mandirigma ay nasa ilalim ng matinding presyon. Kailangan naman ngayon ni Lin ng lakas. Nagsimulang kabahan ang lalaki nang maramdaman ang lakas ng kalaban. Sa isang attack critical, naipatama ng ating bida ang kanyang suntok. Ni hindi napigilan ng espiritual na depensa ng mandirigma ang atake, pero hindi pa rin yon sapat. Pati si Lin ay nagulat na buhay pa rin ang kalaban at sobrang galit na nito. Sa kanyang enerhiya, itinulak ng lalaki si Lin palayo. Nagkomento ang mga nanonood na sa lakas ng mandirigma, halos hindi na siya nasasaktan. Ngayon, lalaban na siya gamit ang buong lakas at enerhiya. Tinawag niya ang Demonic Black Sword, isang mas malakas na mahika mula sa Wuji. Naniniwala si Lin Jing na panahon na para tapusin ang laban. Sumugod siya papalapit sa kalaban. Ngayon, kailangan niya ng sabay-sabay na critical sa depensa, lakas, at bilis. Hindi makapaniwala ang mga tao na haharapin ni Lin ng harapan ang itim na espada. Walang alinlangan, sumugod ang bida sa laban. Ang tanging tanaw niya ay ang napakalaking talim. Ang kanilang banggaan ay lumikha ng pagsabog sa buong liwasan. Ni ang mandirigma ay hindi makapaniwala na sinugod ng binata ang mismong mahika niya. Sinamantala ni Lin ang pagkakataon at umatake. Sa mababang depensa ng kalaban, tinamaan siya ng talim. Nakuha na agad ng bida ang mga gantimpala mula sa kanyang kalaban. Hindi makapaniwala ang mga nanonood sa nasaksihan nila. Sa sandaling yon, na-activate ang isang soul signal. Layunin nitong magpadala ng mensahe sa clan tungkol sa pagkatalo ng isa sa kanilang miyembro. Nagbabala ang bida na mas mabuting umalis sila ngayon bago pa dumating ang panibagong Wuji. Bagaman pagod at halos maubos ang lakas ng katawan ni Lin Jing matapos ang laban. Marahil ito na ang epekto ng labis na paggamit ng kanyang mga kakayahan. Dumating ang kapitan na may dalang mensahe. Ipinapatawag sila ng City Lord. Nagduda si Lin Jing pero tiniyak ng sundalo na isa lamang itong pag-uusap. Ngunit mas pinili ng bida na umalis, nagbabala siyang mas mabuting walang sinumang humarang sa kanila. Ipinaliwanag ng sundalo na huli na para tumakas, malapit nang dumating ang Wuji clan. Ngunit kung nasa loob sila ng mansion, tiyak na ligtas sila roon. Sugatan, pagod, at halos walang ibang opsyon, tinanggap ni Lin Jing ang alok na makipagkita sa City Lord. Sa loob ng Wuji clan, ang utos ay ibalik ang babae at alisin ang lalaki. Isang batalyon ng mga mandirigma ang naghahanda sa kautusan, habang sa kabilang banda, nasa kastilyo na ng pinuno ang ating mga bida.
Magkaharap na ngayon sila sa taong tumawag sa kanila. Malugod silang tinanggap ni Kai Frankshin sa kanyang simpleng tirahan. Walang paligoy-ligoy, agad na tinanong ni Lin Jing kung pwede bang diretsuhin na ang usapan. Sabi ni Kai, nasa harapan niya ang isang henyo na tinalo ang isang kasapi ng Wuji at isang taong pinaghahanap ng 3 malalaking clan. Kung isusuko niya ang mga ito, napakalaki ng gantimpala. Tinanggap ng bida ang sinabi bilang isang hamon at pinakawalan ang kanyang nakakabighaning aura na nagpatigil sa kapitan ng mga sundalo. Ngunit sinabi ng Lord na nang-aasar lang siya. Ang totoo, nais niyang makipagkasundo. Ang alok niya ay tulungan silang mabuhay. Nais malaman ni Lin kung bakit siya tutulungan. Sagot ni Kier, naaalala raw niya ang yumaong anak sa bida. Ngunit biro lang pala ulit iyon. Ang totoo, kailangan niya ng tulong ng ating bida para sa isang misyon na magaganap pagkalipas ng 3 buwan. Pumayag si Lin Jing sa kasunduan. Ayon sa Lord, kailangan nilang manatili sa mansion sa loob ng 3 araw. Sa panahong iyon, gagamit siya ng lahat ng kanyang koneksyon para harapin ang Wuji, ngunit pagkatapos noon, bahala na sila sa kanilang sarili. Pumayag si Lin Jing. Pagkatapos ng pulong, lumabas sila ng bulwagan. Sa loob ng 3 buwan, nasa kamay ng ating bida ang kapalaran ng Kishin City at umaasa ang Lord na tama ang kanyang naging pasya. Bagamat ligtas sila pansamantala, labis pa rin ang pag-aalala ni Lei Wushuang. Pagkalipas ng 3 araw, tiyak na masusukol sila. Naalala ng ating bida na nakakuha siya ng isang teknike matapos talunin ang huling kalaban. Ipinaalala niya sa dalaga na isa siyang tunay na henyo. Muling umaasa ang bida sa kanyang critical ability. Dahil dito, na-unlock niya ang kakayahang matuto ng 20 beses na mas mabilis kaysa normal. Napakabilis niyang tinapos basahin ang libro. Dahil dito, agad niyang natutunan ang teknike na kahit si Wushuang ay hindi makapaniwala sa kahusayan niya. Ngunit para sa kanya, walang imposible. Gamit ang bagong kakayahan, lumikha si Lin Jing ng ilusyon. Sa paraang hindi maintindihan ni Wushuang, nagawa ng ating bida na lumikha ng 2 high-level phantom puppets. Pero halatang pagod na ang bida. Naubos ang kanyang espiritual na enerhiya, kaya't balak niyang gamitin ang 3 araw upang hasain pa ang bagong teknike. Samantala, sa labas ng mansyon, may ibang nagaganap. Napapaligiran na ng mga mandirigma ang lungsod. Inihayag ng elder ng Wuji na dumating siya upang dakpin ang 2 tao. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga tarangkahan. Ayon sa utos ng Lord, sinabi ng kapitan sa Wuji clan na kailangan nilang maghintay sa labas ng 3 araw. Pagkatapos noon, malaya na silang gawin ang anumang gusto nila. Ngunit labis ang pagkagalit ng mga mandirigma, isang maliit na lungsod lang daw ang Kishin, at nangangahas na hamunin ang kanilang clan. Ipinag-utos ng elder na manahimik ang lahat. Sa isang iglap, napuno ng katahimikan ang paligid. Sa di inaasahang dahilan, pumayag ang pinuno ng Wuji na maghintay ng 3 araw. Pero bago sila pumasok, binalaan ng elder ang kapitan na ingatan ng kanyang pinuno ang kanyang kalusugan. Pagkatapos ay muling isinara ang mga tarangkahan. Gulong-gulo ang mga mandirigma, bakit sila nanginginig sa harap ng isang payak na lungsod? Ngunit paliwanag ng elder, ang Kishin ay hindi simpleng lugar. Hanggat maaari, ayaw niyang pukawin ang galit ni Lord Qi Fengxin. Samantala, abala sa pagsasanay si Lin Jing. Kaya na niyang lumikha ng 2 pares ng phantom, ngunit kailangan pa niyang matutunang kontrolin ang kanyang lakas upang maayos niya itong pamahalaan. May hawak siyang mga pil na pwedeng gamitin upang mapalago ang kanyang cultivation. Walang pag-aalinlangan, nilunok niya ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Biglang sumabog ang enerhiya sa paligid. Ayaw ng ating bida na masayang ito, kaya agad siyang nagbalik sa pagtuon. Namangha si Lei Wushuang sa bilis ng pag-unlad ng bida, palakas siya ng palakas. Naisip niyang itanong kung bakit nga ba talaga nasa escort mission ang ating bayani. Sa sandaling iyon, nagising si Lin Jing. Naabot na niya ang 3 antas ng foundation stage, kaya hindi na mahirap para sa kanya ang pagkontrol sa mga phantom. Sinabihan niya si Wushuang na maghanda dahil alis na sila sa lungsod ngayong gabi. Habang hindi gumagalaw, nananatiling alerto ang mga mandirigma ng Wuji sa labas. Bigla nilang napansin ang 2 tao na tumataka sa ibabaw ng mga bubong. Agad nagsimula ang habulan. Nagbitaw ng spell ang elder mula sa kanyang palad. Lumipad ito na parang palaso patungo sa target. Walang kahirap-hirap, tumama ang spell. Pero alam na ng Lord, phantom puppets lamang ang mga ito. Mabilis na nawasak ang panlilinlang, hindi basta-basta maloloko ang elder ng Wuji. 2 sa mga clone ay tumalon lampas sa pader, at dahil nainis na siya, gusto niyang malaman kung ilan pang phantom ang kayang likhay ng kalaban. Nagpakawala siya ng isa pang kidlat, pero ang tunay na nag-enjoy ay ang bida mismo. Gustong makita ni Lin kung paano siya huhulihin ng mga ito. Pinabilis niya ang mga phantom gamit ang speed critical. Dahil dito, nakaiwas sila sa kidlat. Pati ang elder ay hindi inaasahan yon.
Dahil sa nakita, inakala niyang sila ang totoong target, kaya iniutos niyang habulin sila ng lahat. Pero ang totoo, nagagamit ni Lin Jing ang critical speed sa kanyang mga phantom hanggat nasa ilalim ito ng kanyang aura control. Sa unang tingin, simple lang ang plano ayon kay Lei Wushuang. Ngunit pag-iisipan pa, ang mastery ng ganitong teknike sa loob lang ng isang araw, isang bagay na kahit siya ay hindi kayang gawin. Ang pagkontrol sa mga phantom sa napakabilis na galaw ay mas mahirap pa. Sinabihan sila ni Lei Wushuang na samantalahin na ang pagkakataon at tumakas. Ngunit tumanggi ang bida, dahil oras na pakawalan niya ang mga phantom, agad na mapapansin iyon ng Wuji clan. Nagtanong si Lei kung ano ang pwede nilang gawin. Sabi ng bida, kailangan nilang pumunta sa pamilihan. Doon nila gagamitin ang kanilang pinakatagong alas. Sa isang tindahan, nakaupo pa rin ang vendor na noon ay muntik nang yumaman sa paghuli kay Wushuang. Pero biglang dumating ang bida, at sinabi niyang binigyan siya muli ng pagkakataon ng kapalaran. Masaya siyang makita ang matanda. Nagulat ito, akala niya nasa mansyon pa si Lin Jing. Mukhang hindi inaasahan ng vendor ang biglang pagbisita. Pero wala ng oras para magpaliwanag. Sinubukan ng lahat sa paligid na dakpin si Lin, kaya nainis ang bida. Sa isang mabilis na galaw, pinabagsak niya ang lahat ng nasa silid. Pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng gamit. Masaya ang ating bida na nakuha niya ang lahat, pati na ang isang advanced detoxification pill. Agad niyang inilagay ang gamot sa bibig ng dalaga. At naghintay ng resulta. Ipinahayag ni Lei Wushuang na halos lubos na siyang gumaling. Kaunting laso na lang ang natitira sa kanyang dugo. Pero ikinagulat ng bida na si Lei ay nasa level 3 na ng Jindan kahit bata pa. Ipinagmalaki naman ng dalaga na siya ang pinakabatang talento sa buong clan. Ngunit agad niyang binawi ito. Mas may talento ang bida kaysa sa kanya. Ngayong magaling na siya, magsisimula na ang ikalawang bahagi ng plano. Tumakbo si Lin Jing sa gitna ng lungsod. Dumating ang elder na may hawak na espada, pero usok lang ang tinamaan niya. Kasabay nito, may liwanag na sumiklab mula sa loob ng lungsod. Kilala ng lahat ang senyales ng galing ito sa pamilihan. Inakala ng elder na sinamantala ng mga target ang kabuluhan upang lusubin ang lugar na yon. Iniutos niya sa lahat na pumunta roon. Alam ni Lin Jing na paparating na sila. Inakap niya si Wushuang at inactivate ang talisman. Kasabay nito, gumana ang 20 times critical. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng bulwagan at pumasok ang mga tao ng Wuji. Ngunit dinaanan lang nila ang mga bida na tila hindi nila napansin. Matapos ang masusing paghahanap, natuklasan nilang patay na ang lahat ng naroon. Dahil dito, inakala ng elder na bumalik ang kanilang mga target sa mansyon ng Lord. Muling nagkaroon ng katahimikan. At ang pinakamagandang bahagi, malapit na sila sa labasan ng lungsod. Ang tanging pag-asa na lang ay abala pa rin ang lahat ng Wuji sa pagtakbo patungong kastilyo. Dumating ang elder at inutusan si Lord Kay na isauli ang mga target nila. Ngunit agad din dumating ang kapitan ng lungsod dala ang balita na nakaalis na ang mga hinahanap nila. Hindi makapaniwala ang elder na halughog na raw nila ang buong lungsod. Mansyon na lang ang hindi pa nila nasisiyasat. Bilang pagpapakita ng mabuting kalooban, pinayagan ng kapitan ang mga Wuji na pumasok at maghalughog sa mismong mansyon. Walang pag-aalinlangan, iniutos ng elder sa kanyang mga tauhan ang paghahanap. Maya-maya, may sundalong Wuji na nag-ulat, wala raw ang mga target sa loob ng mansyon. Hindi ito matanggap ng elder at agad niyang sinisi ang kapitan, pinagbintangang tinatago ang kanilang mga hinahanap. Doon na sinabi ng sundalo ng lungsod na ang pagbibigay daan sa mga Wuji ay hindi nangangahulugang natatakot si Lord Kay sa kanila. Pagkarinig niyon, iniutos niyang isara ang mga tarangkahan. Hindi makapaniwala ang elder sa kahihiyang natamo. Sa biglaang pananakit ng dibdib, bumagsak siya sa lupa. Ang nakakatawa, ni si Lord Kay ay hindi inaasahan na talagang makatakas ang bida. Lalong tumibay ang pag-asa niya para sa malaking kaganapan makalipas ang 3 buwan. Samantala, pinagalitan ng mga pinuno ng Wuji ang kanilang mga sundalo sa pagkakawala ng mga target. Pero may pag-asa pa sila, gumagalaw na ang traidor mula sa Qianyuan, kaya umaasa silang mahuhuli pa rin ang dalaga. Isang makulay na kidlat ang bumagtas sa langit, tila isang bahaghari. Habang lumilipad, tinanong ni Lei Wushuang ang kasama kung bakit kinakabahan pa rin ito kahit nakatakas na sila. Sagot ng bida, sa labas ng mga pader, ang anumang sagupaan ay hahantong agad sa totoong labanan. Nagpatuloy sila sa paglipad sa ibabaw ng kabubatan. Hanggang sa napansin ni Lin Jing ang isang bagay, isang dambuhalang barko ang lumulutang sa ere. Agad siyang bumunot ng espada, handang makipaglaban. Ngunit agad siyang pinigilan ni Lei Wushuang, sa kanya raw ang barkong iyon mula sa Xiamen. Mukhang dumating na ang sundo niya. Bumaba silang dalawa sa deck. Sinalubong sila ng kanyang tiyuhin, si Mo Changshan, na personal na nagtungo upang sunduin siya pauwi.
Ipinaliwanag ni Wushuang na ito ang kanyang ikalawang tiyuhin, isang taong labis na mapagkakatiwalaan, at nasa ikalimang antas ng Jindan. Magalang na bumati ang bida. Sinabi ni Mu na dahil sa mahusay na pagbabantay sa pamangkin, may gantimpala siyang nakalaan para sa bida pagdating nila. Bigla siyang nagbago ng anyo mula sa seryoso, naging malambing habang kinakausap si Wushuang. Inakay niya sila patungo sa isang malaking silid. Ngunit sinabi ni Mu na hindi raw karapat-dapat ang bida na pumasok sa pangunahing bulwagan, kaya isasama siya sa ibang silid kasama ang mga kawal. Hindi ikinatuwa ni Lei Wushuang ang pagtrato ng basta-basta sa taong nagligtas sa kanya. Sa kasamaang palad, iyon ang patakaran. Pero sabi ng ating bida, ayos lang naman. Mas inaalala pa niya ang dalaga na patuloy pang nagpapagaling. Medyo nahiya si Lei Wushuang sa ipinapakitang malasakit ng binata. Hiniling niya sa kasama na magpahinga muna, at pagdating nila, sisiguraduhin daw niyang makikita niya ito muli. Dahil doon, inihatid ang bida sa ibang silid, pero sakto ang pag-activate ng kanyang pakiramdam. Agad niyang nailagan ang biglaang atake mula sa likuran. Hindi makapaniwala ang bida, isang simpleng escort mission na nauwi sa isang komplikadong laban sa traidor. Ang mga mandirigmang umatake sa kanya ay kumpiyansang madali siyang matatalo dahil sa mababa niyang antas. Hindi niya sila pinansin, mas iniisip niyang hindi ito sariling desisyon ng mga sundalo. Sigurado siyang si Mu ang may pakana ng lahat. Sa isang kisap mata, nawala ang dalawa. Agad naghanda si Lin Jing dahil ipapakita niya sa kanila ang daan patungo sa lambak ng mga anino. Sa isang hampas lang, naitaboy niya ang dalawang umaatake. Ni hindi na siya lumingon pa, umaasang ligtas ang kanyang kaibigan. Sa kabilang banda, nagtaka ang ibang mandirigma sa barko kung bakit ang tagal ng kanilang mga kasamahan sa pakikitungo sa isang mahinang bisita. Isa sa kanila ang nagsabing baka nagkakasayahan lang ang mga yon. Hindi nila namalayan, tinamaan na ng espada ang nagsalita. Ni hindi nila nakita kung kailan lumapit si Lin. Gulat na gulat ang lahat, paano natalo agad ang kanilang mga kasama. Sabi ng bida, huwag silang mag-alala, sisiguraduhin niyang magkakasama pa rin sila sa kabilang buhay para makapagkwentuhan habang buhay. Sa isang pag-ikot ng kanyang espada, nagsiliparan ang lahat. Ang nakakatawa, kahit ganoon, mababa pa rin ang chance ng critical activation. Sana raw, mas magaling na ang susunod na mga kalaban. Samantala, humingi ng tawad si Mu sa kanyang pamangkin. Hindi raw niya kayang isama ang isang hamak na disipulo sa iisang silid kasama siya. Sabi ni Lei Wushuang, naiintindihan naman niya ang intensyon nito. Bilang alok, inabutan siya ni Mu ng pinakamahusay na tsaa para sa paggaling. Masiglang nagpasalamat ang dalaga. Walang pagdududa, ininom niya ito, eksaktong ayon sa plano ni Mu. Dahil, anya, napakahalaga ng dalagang ito. Pero ang mga salitang iyon ang nagpaalarma kay Wushuang. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan, naunawaan niya agad ang nangyayari. Nang tanggalin ni Mu ang kanyang maskara, sinabi nitong hindi niya inakalang makakalusot pa ang dalaga mula sa patibong na inihanda ni Broken Dragon. Doon lang niya nalaman, si Mu ang traidor na nakapasok sa kanilang pamilya. Pero sabi ng tiyuhin, hindi niya magagawa ito mag-isa. Hindi makapaniwala si Wushuang na may isa pa pala silang kaanak na traidor. Tinawanan ni Mu ang pagiging ignorante niya, pati ng kanyang ama. Pero sigurado ang dalaga, darating si Lin Jing para iligtas siya. May halong panunukso, buong yabang na sinabi ng lalaki na malamang patay na ang kaibigan niya ngayon. Pero biglang may boses na nagsabing siya ay mabibigo. Lumantad si Lin Jing, buhay na buhay, sa harapan niya. Napilitan si Mu na aminin na mali ang pagkakaestima niya sa binata, pero anya, kahit ganoon, isang nasa ikatlong yugto ng foundation stage ay napakahina pa rin para sa kanya. Tinanong ni Lei Wushuang kung ano naman ang tingin nito sa kanya. Hindi maunawaan ni Mu kung paano siya okay pagayong nalason siya. Ipinaliwanag ng dalaga na tinuruan siya ng kanyang kasama na huwag basta-basta iinom ng kahina-hinalang likido, kaya't uminom na siya ng panlaban sa lason bago pa pumasok sa silid. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya para linisin ang katawan. Kailangan lang daw niya ng sapat na oras para abutin siya ng kanyang kasama. Ngayong araw, ang layunin niya ay tapusin ang salot sa kanilang angkan. Pero sigurado si Mu, hindi siya matatalo ng kahit sino roon, at simula ngayon, titigilan na niya ang pagiging mabait sa pamangkin. Inilunsad ng kanyang tiyuhin ang isang itim na kuko kay Lei Wushuang. Lumikha ang dalaga ng pananggang petalya. Naipigil niya ang atake, pero naramdaman pa rin niya ang epekto ng mahika. Napailing si Mu, masyado raw itong kumpiyansa kung iniisip nitong pantay lang sila. Samantala, sinamantala ni Lin Jing ang pagkakataon at umatake mula sa likuran. Sa kasamaang palad, nahalata ni Mu ang galaw at agad nakareaksyon. Isang itim na kidlat ang pumigil sa espada. Tumama ang dulo ng talim sa mahika at biniyak ito, binubuksan ang landas papunta sa kalaban. Pero kahit ganoon, nakailag pa rin si Mu. Buti na lang, nagtamo siya ng hiwa at ikinagalit iyon ng husto ng mandirigma.
Agad siyang lumaban pabalik gamit ang mahiwagang kamay. Actinabate ng ating bida ang isang critical speed na 11 beses ang bilis. Isang hakbang paatras at nailagan niya ang atake sa huling segundo. Hindi makapaniwala si Mu na may isang mababang antas na tulad ni Lin ang nakakaiwas sa lahat ng kanyang mga atake. Muling bumalik ang malaking kamay ng kadiliman para sunggaban siya. At sa pagkakataong ito, parang lamok na naipit si Lin Jing. Aminado ang bida, masyadong malakas ang kalaban niya ngayon. Habang nasa lupa si Lin, sinamantala ni Mu ang pagkakataon para muling umatake. Ngunit biglang tumawag si Lei Wushuang ng isang espada ng liwanag. Daan-daang espada ang lumipad patungo sa kanyang tiyuhin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mu ang panganib na kinakaharap niya. Bilang tugon, lumikha siya ng gintong baluti. Pero hindi ito ikinabahala ng dalaga. Tumama ang lahat ng espadang enerhiya sa katawan ng kanyang tiyuhin. Unti-unting nabiyak ang baluti. Isa-isa, nalalaglag ang mga piraso nito hanggang sa tuluyang gumuho. Sa pagkakataong ito, si Lei Wushuang ang may pinakamabisang teknik. Habang pinagmamasdan ang eksena, napaisip ang bida na kailangan na niyang matuto ng mga bagong kakayahan, kung hindi, magiging pabigat lang siya sa hinaharap. Biglang tumawa ng malakas si Mu. Hindi iyon ang reaksyong inaasahan nila. Sa kasamaang palad, hindi tinamaan ng huling atake ang kanyang energy core, kaya nagsimulang maghilom ang kanyang katawan. Bumagsak si Lei Wushuang sa lupa, ubos ang enerhiya. Sinabi niyang nasa kamay na ng bida ang lahat. Siyempre, walang pag-aatubiling tinanggap ni Lin Jing ang tungkulin. Ininom niya ang lahat ng recovery pills na meron siya, ina-activate ang bawat health critical na posible. Sa bago niyang anyo, hinarap niya si Mu para sa susunod na round. Pero biglang may isang nilalang mula sa malayo ang nag-teleport sa harapan, handang umatake. Labas na sa pasensya, ikinagalit ni Mu na may batang gaya ni Lin ang nag-aakalang kaya siyang talunin. Naiwasan ni Lin ang biglaang atake. Pero hindi pa tapos ang labanan, sigaw ni Mu. Sa nakakabighaning bilis, nagtunggali sila ng pantay sa loob ng bulwagan. Isa sa mga atake ay halos tumama. Habang tumatagal, lalo lamang nainis si Mu sa binata. Nagbiro si Lin Jing, sinabing sinusubukan lang daw niya ang matanda dahil mukhang masakit ang huling tama. Sa galit, pina-activate ni Mu ang isang spell na tinatawag na Blue Prism. Isang kubo ang lumitaw, ibinilanggo silang dalawa. Ipinaliwanag ni Lei Wushuang na ito ay isang bitag na paliit ng walang tigil. Ngayon, mas mahirap para sa ating bida na umiwas sa mga atake. Pero ayon kay Lin Jing, ito nga mismo ang gusto niya. Sumugod siya gamit ang kanyang espada. Umaasa siya na mataas ang criticals sa laban na ito. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Ang sumunod na pagsabog ay nagbiyak sa mahiwagang kubo. Hindi makapaniwala si Mu. Tinamaan siya ni Lin Jing diretso sa puso. Ubos na ang oras at wala nang ibang magawa, nakiusap siya kay Lin Jing na huwag siyang patayin. Sinabi ng bida na magtatanong siya ng isang bagay at mas mabuting huwag siyang magsinungaling. Nangako si Mu na sasabihin niya ang lahat basta't makaligtas siya. Kahit hindi lubos na naniniwala, pumayag si Lin Jing. Pero hindi niya nakalimutang kunin ang kanyang gantimpala, palatandaan ng tagumpay. Ang unang tanong, may iba pa bang traidor? Sumumpa ang tiyuhin na wala at ang nag-utos daw sa kanya ay si Lei Changji. Nais malaman ni Ai Curial kung paano siya kinokontak ng taong iyon at ipinaliwanag ni Mu na gamit ang isang voice transmitter. Ang konklusyon, walang ibang nakakaalam ng kasalukuyang pangyayari, kaya maaari pa silang makabalik sa angkan. Gustong malaman ni Lei Wushuang kung bakit siya ipinagkanulo ng isa pa niyang tiyuhin, gayong ito ang pinakapinagkakatiwalaang tao sa kanilang pamilya. Pero sabi ni Mu, wala siyang alam, tumatanggap lang siya ng utos at iyon lang. Nang tanungin ni Lei Wushuang kung ano ang mangyayari sa kanyang tiyuhin, ipinaliwanag ng bida na bibigyan niya ito ng pil na makakabawas ng kapangyarihan, katulad ng ginawa sa kanya dati. Pumayag si Mu, iniisip na walang epekto ang ganitong uri ng lason sa isang taong kagaya niya. Pero sinadya ng bida na ipasubo mismo ang pil. At para masiguradong nalunok ito, sinampal pa niya ang mukha ni Mu. Galit na galit si Mu, nangakong maghihiganti kapag nagkaroon ng pagkakataon. Sa kasamaang palad para sa kanya, agad kumilos ang epekto. Nagulat siya sa lakas ng pil na kinain niya. Hindi niya matanggap kung paano naging ganoon kalakas ang epekto ng isang simpleng pil. At ang titig ni Lin Jing sa kanya ay punong-puno ng panghahamak. Iniutos ngayon ng bida na kontakin ni Mu si Lei Changji at sabihin na tuluyan nang nawala ang kanyang lola. Pagtapik niya sa talisman, isang tinig ang nagtanong kung nagtagumpay si Mu. At nakiusap para sa awa. Sinumaling na tugon ni Mu, ayon sa plano ni Lin Jing, kinidnap daw ang babae para magpatuloy ang kanilang panlilinlang. Pagkatapos ng transmission, nakiusap si Mu na huwag siyang patayin. Sabi ni Lei Wushuang, ang kapalaran niya ay nasa kamay na ng kanyang ama. Samantala, dumating ang masamang balita. Nag-alala ang pinuno ng angkan. Pagkarinig ng nangyari sa kanyang anak, hindi siya makapaniwala.
Ayon kay Lai Changji, si Mu mismo ang nagkumpirma na nahuli ng Wuji ang dalaga. Hindi alam ng pinuno kung ano ang dapat gawin. Dito na isinakatuparan ni Lai Changji ang kanyang plano, iminungkahi niyang ialay ang mga spiritual veins kapalit ng kaligtasan ni Lei Wushuang. Pero sabi ng pinuno, bukod sa napakahalaga ng mga yon sa kanilang angkan, kailangan pa yon ng kanyang ama para makabawi. Pinaalala ni Lai Changji na ang kanyang anak ang tunay na kinabukasan ng buong sekta, at kasalukuyang nasa panganib. Nagpasya ang pinuno na hintayin muna ang pagbabalik ni Mu para mas detalyado ang paliwanag. At kung kinakailangan, saka lamang nila sisimulan ang negosasyon. At tiyak na natuwa ang traidor sa takbo ng mga pangyayari. Kinabukasan, naghihintay ang isang grupo sa tarangkahan ng palasyo. Sabi ni Lai Changji, paparating na si Mu. Lumapit ang gintong barko. Bumaba ang rampa, handa na ang lahat para salubungin si Mu. Mag-isang lumapit ito. Iniutos ni Lai Changji sa tauhan niya na ipaliwanag agad kung paano nahuli ng Wuji ang anak ng hari. Dahil walang sumasagot, nawalan na ng pasensya ang lalaki. Ngayon, ang pinuno mismo ng angkan ang nagtatanong, nais ang katotohanan. Sumagot si Mu na wala siyang alam. Nagalit si Lai Changji at nagsimulang manindak, sinabihang mag-ingat sa mga salitang bibitawan. Sa sandaling iyon, lumabas si Lei Wushuang, sinabing hindi siya nahuli ng kanyang tiyuhin. Hindi makapaniwala ang traidor sa nakikita, pero alam niyang tapos na siya. At malinaw sa kanya na pinagtaksilan siya ni Mu. Masayang-masaya ang ama ng dalaga sa pagdating nito. Walang pag-aatubili, tumakbo siya para yakapin ang anak. Napaluha ang matanda, akala niya ay hindi na niya muling makikita ang kanyang prinsesa. Sinabi ni Lei Wushuang na nangyari lamang ito dahil buong panahong pinrotektahan siya ni Lin Jing. Yumuko ang bida at binati ang pinuno. Nang makita na isang batang nasa ikatlong yugto pa lang ng foundation, hindi makapaniwala ang matanda na kaya nitong ipagtanggol ang sarili, lalo na ang kanyang anak. Ngunit iginiit ng dalaga na totoo ang kanyang sinasabi, at karapat-dapat na gantimpalaan si Lin Jing. Upang patahimikin siya, pumayag ang ama. Sabi ni Lei Wushuang, tiyak na nadismaya ang kanyang tiyuhin nang makitang buhay pa siya. Nagpakita ng pagkukunwaring tuwa ang lalaki, at sinabing mabuti raw at ligtas siya. Mukhang nag-enjoy ang dalaga sa sitwasyon. Inutusan niya ngayon si Mu na isiwalat ang buong katotohanan sa lahat. Agad nagpanik ang lalaki. Sumumpa siyang wala siyang ibang pagpipilian. Malapit nang sabihin ni Mu na si Lai Changji ang may pakana ng lahat, pero may nangyari bago pa man niya ito masambit. Isang matinding sakit ang dumapo sa kanya. Nag-alala ang lahat ng naroon. Mukhang isinumpa si Mu ng isang madilim na mahika, isang uri ng kontrol sa kaluluwa. Ipinapahiwatig na pagmamay-ari na ng iba ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, sobrang tindi ng sakit kaya hindi niya ito kinaya. Lahat ay natahimik. Lumapit ang isa sa mga lalaki upang i-check siya. Idinikit ang daliri sa ilong ni Mu. Doon niya kinumpirma, patay na si Mu. Hindi inaasahan ng ating bida ang ganitong galaw mula kay Lai Changji. Tahimik niyang pinagmasdan ang may sala na naroroon lamang sa kanilang tabi. Buti na lang at itinuro sa kanya ng kanyang guro ang teknik na yon, isang hibla na lang ang pagitan. Sinabi ni Lai Changji sa kanyang kapatid na malamang ay kontrolado lang si Mu at mali ang impormasyong ibinigay. Pero walang pag-aatubili si Lei Wushuang na ituro ang kanyang tiyuhin bilang may kasalanan sa lahat ng ito. Ngiting pilit ang isinagot ng lalaki, paalala na wala namang teknika ang kanilang angkan na may kakayahang magkontrol ng kaluluwa, gaya ng ginamit kay Mu. Itinigil ng pinuno ang diskusyon. Sinabi niyang ang kanyang mga kapatid ang pinakapinagkakatiwalaan sa kaharian. Ang utos, kalimutan na ang nangyaring ito, isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Pero syempre, walang makakalimot sa mga naroon. Nangako si Lai Changji na siya na ang bahala sa ating bida, at sumumpa si Lin Jing na ibubuhos niya ang lahat ng makakaya. Muling tinanong ng pinuno ng angkan ang kanyang bunsong kapatid kung alam ba nitong kontrolado si Mu. Sumagot si Lai Changji na malamang ito ay pakana ng kalaban para pag-awayin silang magkakapatid. Ang mabuting balita, kahit sa gitna ng kaguluhan, ay nakabalik na rin sa wakas ang kanyang anak. Kaya tinanong niya ngayon kung paano nila dapat gantimpalaan si Lin Jing. Sabi ni Lai Changji, sa palagay niya ay may mali sa kwento at pinaghihinalaan niya ang binata. Maging ang pinuno ay nagtataka kung paanong ang isang mababang antas ay nagawang gawin ang lahat ng iyon, marahil ay tsamba lang. Kaya tinanong ng traidor kung ano ang mungkahi ng kanyang dakilang kapatid. Sabi ni Lai Changji, lumaki ang kanyang pamangkin sa loob ng palasyo, at kailanman ay walang pakikihalubilo sa mga tagalabas, natatakot siya kung saan ito maaaring humantong. Gusto niyang tapusin ang anumang ugnayan nila ng binata. Nagmungkahi ang kapatid na bigyan na lang ito ng gantimpala at pauwiin palabas ng palasyo. Pumayag ang pinuno sa plano. Sa ngayon, iniisip ni Lin Jing na pwede na siyang bumalik sa pagtutok sa kanyang pagsasanay. Nilunok niya ang isa sa mga pill at inactivate ang critical effect. Mabilis na lumakas ang kanyang enerhiya.
Naabot ni Lin ang ikalimang antas ng foundation stage. Masaya ang ating bida sa kanyang bagong lakas. Ang iba ay hindi na sana nabuhay matapos inumin ang ganoong karaming pills. Sa kasamaang palad, halos maubos na niya ang lahat ng ito, kaya kailangan na niyang makahanap ng dagdag na pera. May grupong ipinadala ng Panginoon na nag-abot ng gantimpala, mga Yellow Techniques. Nagpasalamat ang bida ng may paggalang, pero sa loob-loob niya, parang masyadong payak ang gantimpala. Umaasa siya na makakakuha siya ng bagong titulo o katayuan. Kahit pa nga ang pagpili ng bagong teknike ay isang pribilehiyong para lang sa mga inner disciples. Sa ngayon, kahit hindi na limitado ang kanyang cultivation, kaunti pa rin ang kanyang fighting skills, kaya kailangan niyang matuto ng mga bagong teknik at hindi lang umasa sa lakas. Sa loob ng templo, isang disciple ang hindi makapaniwala na hindi lang nakaligtas si Lin Jing, na ihatid pa niya pabalik ang anak ng pinuno sa angkan. Ayon sa isa sa mga lalaki, purot samba lang daw lahat ng iyon. Sigurado si Lei Wushu ang nakapatid niyang lalaki na nagsisinungaling siya para lang pagtakpan ang binata. Gusto na sana niyang tapusin si Lin Jing, pero ayaw niyang sayangin ang oras niya, kaya nagboluntaryo ang isa sa kanyang mga tauhan. Sinabi ng kapatid na bawal ang mga laban sa loob ng sekta, kaya kailangan niyang pilitin si Lin Jing sa isang opisyal na duelo at tapusin siya roon. Nagpakilala ang ating bida at humingi ng pahintulot na akyatin ang hagdan para pumili ng isang mahusay na yellow technique. Pagkarinig nito, nagsimula agad ang bulong-bulungan sa paligid tungkol sa mga nagawa ng bida. Sabi ni Lai Changshi, kapag lumitaw ang binata, tungkulin nilang alamin ang tunay nitong lakas. Wala raw silang dapat ipag-alala kung kikilos sila ng pabigla-bigla. Pagkakita sa bida, naalala ng lalaki ang usapang iyon. Kaya agad niyang sinabi na tanging mga tunay na disipulo lang ang may karapatang umakyat at wala sa kwalifikasyon ang ating bida. Ipinakita ni Lin Jing ang card na personal na ibinigay ng Panginoon na nagsasabing pinapayagan siyang umakyat, pero iginiit ng lalaki na hindi karapat-dapat ang sinuman sa mababang antas. Sumang-ayon ang mga tagapakinig sa paligid sa sinabi ng lalaki. Kaya tinanong ni Lin Jing kung sino ba siya para baliwalain ang utos ng Panginoon. Kasabay nito, pinakawala ng disciple ang kanyang aura. Natawa ang ibang estudyante sa agwat ng lakas ng dalawa. Sigurado silang malayo ang bida sa antas ng kalaban. Sabi ni Lin Jing, bawal ang mga tunggalian sa loob ng angkan, pero sagot ng lalaki na aksidente lang daw ang paglabas ng enerhiya niya. Kung ganoon, nagpa siya ang bida na gawin din ito. Paglabas ng kanyang enerhiya, na-activate ang critical effect ng 15 ulit. Hindi maintindihan ng kalaban kung paano nagkaroon ng ganoong kalakas na spiritual pressure ang isang tulad niya. Maging ang mga nanonood ay nanginginig na ang tuhod. Muling tinanong ni Lin Jing kung pwede na ba siyang dumaan. Nag-aalangan pa ang lalaki na tumutol ulit. Pero dinagdagan pa ng bida ang aura pressure ng 30 ulit. Sobrang lakas ng tama kaya nasugatan ang lalaki at wala nang nagawa kundi buksan ang daan. Nagulat ang lahat sa eksenang iyon. Tuloy-tuloy na ang bida sa kanyang landas at inakyat niya ang hagdan papunta sa kanyang pakay. Sa itaas, nakita niya ang iba't ibang klase ng yellow techniques pero wala ni isa ang tumugma sa kanya. Doon niya napansin ang isang aklat na hindi niya nakita kanina, isang sword technique. Nakalagay sa tagubilin na hindi limitado sa forma ang ataking ito. Anumang bagay ay pwedeng gawing espada. Sa hindi malamang dahilan, wala pa siyang nakitang sinumang nagsanay ng teknik na ito noon. Gamit ang critical system niya, tiyak na magiging napakalakas ng kakayahang ito. Sa unang palapag, ipinakita ni Lin ang librong kukunin niya. Sabi ng lalaki, ayon sa patakaran, para hindi na masayang ang oras ng iba, tanging kumpletong teknik lang ang pwedeng aralin. Dagdag pa niya, hinamak niya ang bida at sinabing hindi ito henyo para tangkaing aralin ang teknik na wala pang kahit sinong nakamaster. Tinanong ni Lin kung may problema ba kung doon mismo siya magsasanay, at sagot ng disciple, 1 oras lang ang pinakamahabang oras na pwede niya roon. Para sa lahat ng nakapaligid, kalokohan at pagsasayang lang ng pagkakataon ang ginagawa ng ating bida. Ayon sa libro, ituturo nito kung paano lumikha ng espada mula sa kai. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ng bida na ang sumulat ng mga tagubiling ito ay hawak ang panulat na parang espada, isinulat ito na tila isang obra maestra. Habang nagbabasa, may natuklasan si Lin Jing na kamangha-mangha. Ibang-iba ang kanyang naramdaman, parang kaharap niya mismo ang isang tunay na maestro. At ang maestro ay may kakayahang tumawag ng dambuhalang espada. Gamit ang kanyang mga mata, inukit niya sa isipan ang lahat ng natutunan, ininternalisa ang bawat aral. Natapos na ang oras, at inutusan siyang isauli ang libro at umalis. Napansin ng mga tao na hindi man lang kumurap si Lin Jing habang nagbabasa, pero para sa kanila, sayang lang daw ang oras nito. Pinokus ng bida ang kanyang kai at tumawag ng maraming energy swords. Sa gulat ng disciple, napaupo ito sa sahig sa nakita. Hindi makapaniwala ang lahat na natutunan niya ang teknik na yon. Kahit hindi kumpleto ang libro, tagumpay si Lin Jing sa kanyang layunin.
Ipinatigil niya ang kakayahan, saka pinulot ang librong nasa sahig. Ang nasa isip niya lang ay kahit hindi buo, ito ang pinakamagaling na kakayahan sa buong mundo. Sino kaya ang nag-iwan nito, at nasaan ang natitirang bahagi ng libro? May tumawag kay Lin Jing sa labas ng Martial Arts Gate Pavilion. Tinanong ng leader ng grupo kung siya ba ang responsable sa pagsagip sa anak ng pinuno. Tugon ni Lin, may kailangan ba kayo? Sabi ng isang binata, napakawalang galang daw ng bida na tinangkang i-escort si Lai, gayong napakababa ng antas niya. Sagot ni Lin, ayaw niyang sayangin ang oras niya. Doon na siya hinamon ng binata sa isang duelo. Nagsigawan ang mga nakapaligid, tuwang-tuwa para kay Zhu, na nakaabot na sa ika-7 yugto ng foundation sa loob lamang ng 2 taon. Para sa bida, wala itong saysay, mukhang naghahamon lang para magpasikat. Sabi ni Java, inaasahan na raw niya ang ganitong kabaklaan. Tugon ng bida, hindi raw siya ama ng sinuman para makipaglaro sa mga bata. Alam ng binata na kailangang pilitin niyang makipaglaban ang bida. Para mang-udyok, ipinaalala niya kay Lin na mismong siksaon ang tumalikod sa kanya sa gitna ng labanan, iniwang walang kalaban-laban. Biglang nakuha nito ang atensyon ni Lin, naalala niya ang mga pasaway na ito mula sa kanyang mga alaala. Natuwa si Java, alam niyang gugustuhin ng bida ang gantihan sila. Pero ang nais lang ng ating bida ay mabawi ang kanyang kwintas. Sabi ng binata, malamang ay matagal nang naibenta ng kaibigan niyang si Lei Wuxin ang kwintas. Gusto ni Lin malaman kung sino ang bumili nito. Sagot ni Zhao, kung matatalo siya sa laban, sasabihin niya ang lahat. Sabi ng bida, ayaw sana niyang manggulo pero siya mismo ang nanghamon. Tuwa naman si Zhao na nakuha niya ang gusto. Inutusan niya ang mga kasama na tawagin ang iba pa para manood ng laban. Sabi niya, huli na para umatras si Lin. Bumuo ng grupo sa paligid ng arena. May mga disipon na nakakaalam na ang lalaban ay ang nagsagip sa anak ng pinuno at gusto lang ni Zhu na bigyan ito ng leksyon. May ilan na nagtatanong kung talagang malakas ba si Lin pero inaasahan nilang matatapos ang laban sa loob lang ng 5 galaw. May nagbababala kay Zhao na kakasimula lang matutunan ni Lin ang isang sword technique kaya dapat mag-ingat siya. Doon naalala ni Zhao na kamakailan lang, ang kalaban niya ay isang trainee pa pero ngayon, nasa ika-5 antas na ito ng foundation stage, isang napakabilis na progreso. Nagsimula siyang magduda kung baka nga lumakas ang kalaban. Pero binaliwala niya ito at pumasok sa laban para tapusin agad ito. Ayon sa mga patakaran ng clan, ang duelo ay magtatapos kapag may sumuko o nawalan ng malay. Pero hiningi ng binata na gawing laban hanggang kamatayan. Sabi ng referee, hindi siya sigurado kung pwede yon, kaya kailangan niyang itanong. May dumating at nagsabing kadalasan ay hindi yon pinapayagan, pero isang matalim na tingin mula kay Zhu ang nagpatahimik sa kanya, alam niyang si Li Wuxin ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya inaprubahan ang duelo. Natatawa si Lin Jing ni hindi man lang siya tinanong kung payag siya. Basta na lang sinimulan ang laban. Kahit bawal dapat ito, pinayagan pa rin, ibig sabihin, malaki talaga ang impluensya ni Li Wuxin. Sabi ni Dazhao, balak pa naman niyang patawarin si Lin. Pero ngayon, sisimulan niya agad sa pinakamalakas niyang atake para tapusin na ito. Pinuno niya ng napakalakas na kai ang kanyang espada at umatake ng walang pag-aalinlangan. Sigurado si Java na ang ataking iyon ay kayang tapusin ang sinuman. Ang hindi lang niya inasahan, ang espada niya ay mababasag sa libo-libong piraso. Hindi niya namalayan, nasa harapan na niya si Lin at sinuntok siya ng malakas sa tiyan, lumipad siya paatras na parang basahan. Nagulat ang buong madla, si Lin Jing, isang nasa foundation stage lang, ay tila walang halaga. Pinagpaglang ng bida ang alikabok sa kanyang kamao. Lumapit siya ngayon sa binatang kakagising lang matapos mawalan ng malay. Gustong malaman ni Lin Jing kung nasaan ang kwintas niya. Nagmamakaawang iligtas, sinabi ni Zhao na ibinenta nila ito sa pavilion. Sabi ng ating bida, hindi pwedeng tumigil ang laban dahil gusto raw niya ng duelo hanggang kamatayan. Humakbang na si Lin para tapakan siya, pero biglang may dumating na kidlat na atake papunta sa kanya. Agad niya itong naiwasan gamit ang 81 ulit na critical. Ang tumigil sa laban ay mismong referee. Sabi ni Lin Jing, ayon sa sariling patakaran ng clan, bawal ang sinumang hindi kasali sa duelo na makialam. Sabi ng referee, karaniwan lang sa mga disipo ang magsabupaan. Pero halatang kinakabahan siya na madamay sa gulo lalo't dahil ito kay Lei Wuxian. Iginiit ng ating bida na dapat ituloy ang laban hanggang may mamatay. Sabi ng referee, duelo lang ito at ipinapaalala niyang bawal sa clan ang ganitong klase ng patayan. Ang mga kaibigan ni Zhao ay iniisip na sobra na ang ginagawa ng bida, gusto niya raw talagang tapusin ang kalaban. Pero hindi na mapigil ni Lin ang sarili, 1 minuto lang ang nakalipas, ayos lang sa kanila na siya ang mamatay. Pero ngayong siya naman ang may hawak ng alas, biglang bawal na. Patuloy ang referee sa pakiusap na itigil na niya ito. Lahat ng nanonood ay sang-ayon na tapos na ang laban, wala nang dahilan para ituloy pa, pero wala ni isang may habag. Ubos na ang pasensya ng bida.
Hamon niya, sige na, subukan niyong pigilan ako. Sabi ng referee na nasa ikatlong antas siya ng Jinbin, kaya mas makabubuti kung hindi na niya ito pilitin. Kumuha sila ng isang espada. Para sa kanya, hindi ito ang unang beses na tatalunin niya ang isang nasa Jinbin level. Ibinato niya ang energy blade papunta sa bata. Agad nagpakawala ng shield ang referee para protektahan ito. Pero hindi tumigil si Lin, sunod-sunod siyang nagpakawala ng energy swords. Sumpa niya, kahit ang Diyos ay walang magagawa para iligtas ang batang ito. Kampante pa rin ang referee na kaya niyang salagin ang lahat. Pero sa bawat tama ng espada, may critical na nag-unlock. Hanggang sa dumoble ang pinsala, umabot sa 71 beses ang multiplier. Sa huli, nabasag ang shield. Bumagsak ang referee sa gitna ng mga disipulo, talo, at hindi maunawaan kung paano ito nangyari. Walang makapaniwala kung paanong ang isang napakalakas ay natalo ng ganoon kadali. Kontento ang bida sa bago niyang kakayahan, ang critical power ng ataking iyon ay lubhang makapangyarihan. Pero sa sandaling iyon, may boses na sumigaw, inutusan si Lin na huwag gumalaw. Ilang gwardya ang dumating, lumilipad papunta sa arena. Napansin ni Zhao ang pagkakataon para makatakas. Bumangon siya at nagsimulang sumigaw ng tulong. Pero biglang lumitaw si Lin Jing sa likuran niya, may hawak na espada. At tulad ng ipinangako, ang duelo ay hanggang wakas, at tinapos niya ito. Walang makapaniwala sa nakita, talagang ginawa ni Lin. Sigaw ng referee, nagkasala raw ang bida sa harap mismo ng mga tagapagpatupad ng batas. Pati ang mga mandirigma ay hindi makapaniwalang nagawa niya ito sa harap nila. Pero sagot ni Lin Jing, ginawa lang niya ang nararapat batay sa patakaran ng duelo. Hindi tinanggap ng pinuno ng mga gwardya ang paliwanag, lalo't nais din niyang ipatumba ang bida para mapasaya ang kanyang Panginoon. Pero sagot ni Lin, siya ay nagtanggol lang sa sarili, at ang mismong nag-utos ng duelo ang nagsabing dapat manatili ang lahat sa kinatatayuan. Lumapit ang batang babae sa harapan ng bida at iniutos na umatras ang lahat. Hinamon niya ang sinuman na magtangkang hawakan ang kaibigan niya. Tinanong ng isa sa mga sundalo ang kanilang pinuno kung ano ang dapat gawin. Sabi ng pinuno, si Lin Jing ay lumabag sa batas at kailangang arestuhin. Pero nakakatawa raw para sa babae ang konsepto nila ng batas. Una sa lahat, ang dapat raw nilang arestuhin ay ang referee mismo. Dahil kahit alam niyang bawal ang ganitong klase ng duelo, pinayagan niya pa rin ito. Sabi ng sundalo, hindi pa raw siya nakakapagsagawa ng investigasyon. At nang aminin ng referee na hindi niya alam ang buong istorya, nagpa siya silang umalis.